Sunog po ito kasi wala, napakasimple. Eto na, dakuin na natin mga bossing itong, pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte 'no, pakinggan niyo na lang po tsaka tayo magkomento. Op, wait lang po. BP, mayroon ka ng comment ha? Sa West Philippine Sea po hindi niyo pa po sinama dito sa komento ninyo 'no, mas nauna pa po yung comment ninyo para dun sa kay, First Lady Lisa Marcos. Gusto pa din po naming marinig BP kung ano po ang komento ninyo. Loko loko 'to si Terblig Deming, syukran gasolinan. Ayoko magbanggit kung ano 'yon. BP, sana po naisama niyo na dito yung komento niyo para sa West Philippine Sea. Although alam naman po namin ang isasagot niyo hindi po niyo trabaho 'yon at sasabihin niyo po tama na yung sinabi ni, Congressman Paulo Duterte na trabaho 'yan ng DND at trabaho 'yan ng, Department of Foreign Affairs. Bilang Pilipino lang naman po na gusto namin marinig kung ano yung kung ano po yung stand ninyo para sa West Philippine Sea. Sana po sinama niyo na dito, 'no? Sinama niyo na po kahit yun lang pagbigyan niyo po kaming mamamayang Pilipino na marinig kung talagang, ating masarap po sa aming pakiramdam sa aming tenga BP kapagka 'pag nasabi niyo po na, "Ako po ay sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas na hindi natin hahayaan, 'no, kung ano ang mga kagustuhan lang ng China dahil lugi tayo doon." Naku, papalakpak po kami sa inyo BP kapagka iyon po ang narinig namin sa inyo. Pero hanggang ngayon walang komento. Sige ano ko na 'to mga bossing, i-play ko na ito. Game, BP, in 3, 2, 1, action! Ayaw pumindot. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, Ayan, tama naman, 'no? Tama siya doon. Karapatan ng First Lady Lisa Marcos, especially si First Lady pribado. Kumbaga, pinipilit niya nila, ano ka ba? Asawa ka lang ng presidente. So sa madaling salita po, mga kababayan, pribadong Pilipino. 'Di ba? Ganun yung gustong palabasin ng mga DDS pribadong Pilipino, lalong-lalo na si Roque Karapatan ng isang pribadong Pilipino dahil mga bossing, sino po ba ang boss ng mga politiko? Sino po ba ang boss? 'Di ba nga sabi ni Pinoy, kayo ang boss ko. Tayong mga Pilipino, mga kababayan. Karapatan daw po ng First Lady Lisa Marcos ang magbigay ng saloobin. Subalit, kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa mga kababayan. Bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Wait lang, kasi nga, 'di ba, eto mga boss kaya nagsalita ng bad shot na siya sa akin, mga bossing, bakit po? 'Di ba sabi nga ng First Lady, mga kababayan, na kasi nung panahon nung bagong Pilipinas Rally, nandoon siya sa amin, 'no? 'Yun ay isang pagpapakita na sumusuporta at kasama ka sa suporta ng gobyerno. 'Di po ba, mga kababayan? At pagkatapos, mga bandang paggabi na, lumipad na, umalis na. Hindi natin alam kung helicopter, hindi ka naman makakapunta ng Davao ng ng byland na sasaglit lang o kung ano man ang ginamit niyang sasakyan, panghimpapawid yan, malamang, 'no? Lumipad na sa Davao. Biglang yung sinisigaw po doon, pagpapabagsak po ng gobyerno pagpapabagsak po ng gobyerno, ibig sabihin po ang BP natin sumusuporta na mapabagsak ang gobyerno, na mapabagsak po si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, 'di ba? Kaya malamang sa alamang pasok pa din doon sa mandato
ng ating Vice Presidente yun, mga kababayan. O ha? O ha? O ha? O ngayon, ituloy natin, mga boss. Kaya hindi ako naniniwala na, kumbaga, yung saloobin ng ating First Lady hindi sakop yung, kumbaga, yung gagampanan niya. O ha? O ha? Di ba? Kani-kanina lang pro-government ka, tapos biglang pagdating do sa 6:00 ng gabi biglang naging biglang naging anti-government na, sigaw na sila. Bangag ang presidente. Sino ba naman ang hindi doon, mga kababayan? Tayo po, nababahala din po tayo, mga kababayan, do sa pagkilos nila Pero po, sabi ni Ma'am Lynn Garcia, 1.9 viewers, please mag-thumbs up muna o mag-like daw po kayo, mga kababayan, no? Mag-like daw po tayo, mga kababayan. Andyan lang yung like button, no? Sino naman ang hindi mapaplastikan, mga kababayan? O ano pa ang sinabi kay First Lady Lisa Marcos? Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ating... Oy, saglit lang, di ko maintindihan yan, BP. Which is, gano'n naman po ang nangyayari ngayon, mga boss. O, di ba nga pagkatapos ng interview ni First Lady Lisa Marcos, kinabukasan nandun magkasama sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa trabaho. O, wala namang naging issue. Hindi naman dinamay ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano man yung saloobin ng kanyang may bahay. Mga boss, meron pa bang sasabihin kay First Lady Lisa Marcos? Ito ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Ang ginagawa po yata ng ating Vice Presidente, mga kababayan, tinatagalog niya tapos itatranslate niya, sa Bisaya naman, tapos magtatagalog ulit. Sabi ni Takeru Miyamoto on public, yung pagkondena niya kay PBBM. Tapos ngayon, gagawin niyang private yung usapan. Ganun na nga po, no? Ganun na nga po, mga kababayan. Tsaka di ba? Di po bang bandang kung anong oras man yun, 12:00, kung di ako nagkakamali, sumusuporta ka sa gobyerno, tapos bandang gabi, kasama ka na doon sa mga sumisigaw ng bangag ang ating presidente kahit wala man lang pong hawak na ebidensya. Di ba? Na-stress na sino-comment. Tuloy. Tutok tayo sa medyo na siya dito Medyo sumegway na siya. Iniwanan niya na agad yung about kay First Lady Lisa Marcos. Kumbaga, kasi magbibigay siya ng mga problema, kasama pa din po siya sa ating gobyerno, mga kababayan. Kung ano man yung mga sabihin niya dyan na kulang pa din, ganun pa din, no? Kasama dun siya sa masisisi din kung bakit hindi pa natutupad yung iba. Sino kaya ang writer niya, sabi ni Bagong Lipunan? Tuloy. Gitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sila na lang daw. Susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Di ko po may translate. Tutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Ayan, patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang... Okay, patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Kahit sa naman pong lugar, mga kababayan, tumataas ang presyo ng pagkain. Kahit dito po, naku, Lord, mahal na dito. Kaya lang, wala nasanay na kaming mamuhay dito So, biruin mo, yung si Mrs. 19 years nang nakatira dito. Ako halos 13 years na ako nakatira dito. Kumaga, nasanay na lang kami dito, mga boss. Tuloy. Mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Ayan, nako, talamak na naman daw po, mga kababayan. Si BP parang din, yung mga iba nagsabi, no? Ano ba yun? Sabi nung isang nag-comment dito, pumunta ako ng palengke.
nakita ko yung tindera gumagamit. Sabi ko, anong ano pinagsasasabi mo dyan? Kasi po yung mga DDS, mga kababayan, no, hindi po sila naniniwala. Hindi po sila naniniwala doon sa kagaya po nung huling nahuli na napakalaking nahuli na droga, mga kababayan. Nakalimutan ko na, 13 billion tapos naging 9 billion. Basta yon, no? Hindi po sila naniniwala, mga kababayan. Ang pinapaniwalaan lang po nila yung mga huli ni dating Presidente Duterte, no? Sabi ko naman, bakit naman gagawa-gawa ng ganyan yung ating Pangulo? Ayan, no, tingnan mo nga, nakakahuli sila ng malalaki nang walang dumadanak na dugo. Sa kanila, hindi pwedeng hindi. Sabi ni Skylar, bumabawi ito dahil matagal na wala. Talamak o di tulungan niya si Presidente na sugpuin ang drugs. Sus. Oh. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurgency. Kasi yung doon kay kay dating Pangulong Duterte, ang pangako doon 6 months 6 months dapat tapos na. 6 months tapos na. Tapos ang sabi ni dating Pangulo, hindi namin akalain na napakalaki pala ng problema ng droga. Pinagbigyan natin, di ba? Pinagbigyan natin. Pero yung mga ipinangako niya, halos lahat din po hindi nasunod. Yung pinangako ng West Philippines, ay Diyos ko Lord. Ngayon po, problemado ang ating presidente kasi sila, wala lang. Sige, pirmahan mo na lang yan. Kung ano man yan. Mag-agree ka na lang dyan. Wala palang pirmahan na nangyari. Mga kababayan. Hindi pala, sabi tuloy ng ating presidente kay dating Pangulong Duterte, tagal-tagal na ng lawyer. Ang tagal-tagal niya na at mas biyasa siya doon sa mga gawaing ito, ganito. Pero kada lawyer, pirmahan ng niyan. Di ba? Kada may agreement, pirmahan yan. Sabi ni Pin Santos, wala pa rin siyang say sa West Philippine Sea. Yun nga po. Yun yung binabanggit natin kanina. 2,237 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung like button dyan. And dun sa mga bagong pasok lang po at bago lang na napanood itong Mark Ramos channel, isubscribe niyo po, no, para lagi kayong kasama sa live stream. Hanggang ngayon po, wala pa din siyang nasasabi doon sa West Philippine Sea. Tingin ko, mga bossing, mas kailangan una nating marinig iyon. No? Tingin ko, mas kailangan nating marinig yun. Kasi yun, agawan na ng teritoryo yun mga kababayan. Mas okay na marinig yun kaysa dito sa sagot niya. Pero syempre, karapatan pa din ni BP na sumagot doon sa interview ni First Lady Lisa Marcos. No? Ano ba yung sagot niya talaga kay First Lady Lisa Marcos? Halos wala naman Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausap. Yun lang. Yun lang yung sabi. Bilang isang tao, no? Karapatan ng First Lady Lisa Marcos na maglabas ng kanyang saloobin. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, mga boss, di ba? Kaya naglabas ng saloobin ng ating First Lady, biruin mo ba naman ang BP? Di ba? Kanina lang, nandiyan sa umaga, suporta sa gobyerno. Biglang ngayon, biglang mamayang konti, ayun na, suporta na sa nagpapabagsak ng gobyerno. Mga kababayan, biglang suporta na doon sa mga sa mga sumisigaw ng bangag. Kahit sino pong mga tao, mga kababayan, kumbaga, maiinis at magagalit at mababudget talaga. Di po ba? Mababudget pala talaga. So, ang sinabi niya lang dito, ang sagot niya lang dito, mga boss, parang no comment din. Parang no comment din to. Ulitin ko ha, isang ulit pa. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ang init-ngit nga na First Lady dahil nga yun, di ba?
Yung mas nagkaroon pa siya ng ano, mas nagkaroon pa siya ng ano, ang ngit-ngit ng taong bayan. Mas may nasasabi ka doon sa kaso ni Kibuloy, no, kaysa sa West Philippine Sea. Pero in total, no, yung sinabi niya kumbaga parang no comment lang din siya, mga kababayan. No comment ako doon sa sinabi ni ano, karapatan niya 'yon na ano tawag doon, magalit o sumama ang loob. 'Yun lang. Wala naman siyang sinagot 'di ba? Wala siyang sinagot. Oh, no comment pa din po mga bossing kay First Lady. Nako, mukhang na-clickbait ko kayo kasi ako, mga kababayan, kapag yung naglalagay ako ng mga ganyan, kapag naglalagay ako ng mga ganito, kasabay ko kayong pinapanood. Hindi ko muna pinapanood para yung reaction natin mas mas fresh, no po? Para mas fresh. 762 likes pa lang tayo Pakipindot nga yan, pakipaabot ng 1,000 lang. Sabi ni Ana Bito, praise the Father. Naniniwala kayo sa akin mga bossing na ang sinabi, isang buo na natin to na ang sinabi ni Inday Sara Duterte halos parang no comment lang din po. No, kaya sabi ko nga parang na-clickbait ko kayo Kasi sinabi ko, BP Sara, rumesback na kay FL Lisa. Yung pala wala namang restback, ang sinabi lang niya karapatan niyang magalit, ganun lang. No? Oh. Sabi ni Reo, sabi ni Carlos, ano ba mandato mo? Yung sumali ka sa mga rally at pagpapabagsak ng gobyerno ng admin ngayon? Baka nga po. Oh. Isang walang putol na mga kababayan. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Okay. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Yun, walang sinabi na. Nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Sabi ni random viral videos dito, parang AI ang putya. Wala sa puso ang sinasabi. Ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang santa ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Yun niya, di ba? Unahin natin ang Pilipinas. Comment ka na doon, BP Sara. Comment ka na doon sa West Philippine Sea. Gusto lang namin marinig kung talaga bang kasama ka namin na mamamayang Pilipino. 'Di ba? Para doon sa West Philippine Sea. Sabi ni Ma'am Chris Rose, she just elaborate it a bit. But in short, still no comment. Wala pa din po sagot No, kala ko sasagot mahirap sigurong sagutin. Yung yung tipo bang nandoon siya kanina, umaga, nandoon, suporta sa gobyerno, tapos gabi, kasama na sumisigaw ng mga bangag. Mahirap siguro sagutin po yun. Paano kaya i-vlog nito yung ng mga DDS vloggers, mga kababayan? Anyway, pumunta tayo dito, mga kababayan. Nanonood ako ng TikTok kanina. BP Sara pa din po ito, Nanonood ako ng TikTok kanina, mga boss.